Ang hirap ng buhay artista. Yes, mga kapake, ramdam ko po yan, danas ko po yan. Yung isa sa mga hilig mo pagpipinta or arts. Struggle is real din po sa industry na ito. Visual arts. Kala nyo show business ha. Oo na, kuha ko na. Alam ko na. Wala tayong lugar doon. Kaya dito tayo sa hilig natin kung saan tayo masaya. Pagpipinta or paintings. O nga pala si John D. Lucero, isang entrepreneur, nagnenegosyo na rin ng mga ilang taon, dekada, at mahilig din sa arts o pagpipinta. Pag-usapan natin sa video na to, yung mga struggles ng mga visual artists at ano-ano ang mga paraan or paano maituloy-tuloy yung gigil mo or yung hilig mo sa field na ito, visual arts. Nice. Pero bago yan, meron muna akong kwento. Di ko alam kung paano ako nahilig dito. Ng pagdodrawing, pagpipinta, lettering, yun talagang posible dati kasi nakikita ko yung airpot ko na magaling or nabibilib ako sa mga lettering niya, yung pagdodrawing niya. Ang airpot ko kasi ay isang welder. So yung mga designs ng window grills, gawa-gawa lang niya. Drawing lang niya yan. Wow. Pati mga lettering, yung mga letra, bilib na bilib ako kasi ang gaganda ng pagkakagawa niya. Mapa ballpen or lapis no, sa papel. Kahit mga pinsan ko, mga kuya ko, nakikita ko kung paano sila mag-lettering, mag-drawing. Talagang manghang-mangha ako, nabibilib ako. Maalala ko lang din noon, yung mga kinder pa ako noon, drawing. Yung mga stick-stick pa na tao, yung palayan, may bundok, bahay kubo, ganun. Si Airpat ang nagturo sa akin paano kulayan yun. At during my elementary years, di ko namamalayan, ako yung pinapadala sa tuwing may poster making contest, or mga contest sa pagdodrawing or pagpipinta. Hindi ako ganun talaga ka-confident or halos wala akong bilib sa sarili ko. Hindi ako nagagandahan sa mga drawings ko. Kaya nga siguro sa mga competition, hindi ako nananalo. Pero ang alam ko, mahilig ako sa pagpipinta. Gusto kong magpinta, mag-drawing. Even high school years, dala-dala ko itong hilig na to. Nagiging komportable ako sa subject na drawing or arts, lettering, yung mga drawing plates. Gustong-gusto kong gawin yan. Nag-e-enjoy akong gumawa niyan. Kaya nga din siguro sa classroom namin, yung mga designs, mga lettering, mga pagsusulat o paggawa ng mga class officers sa kartulina para idikit dun sa rooms nyo o sa dingding ng room nyo. Ako halos gumagawa niya. Posible sa lettering or yung pagiging creative, medyo komportable ako dun. Medyo masaya akong ginagawa yon. Pero pag pagpipinta na, yung different colors. Kahit nga tao, natatakot akong gumawa ng mukha ng tao. Kasi alam ko, hindi ako marunong nun. Hindi ako magaling dun. Hindi po ako marunong gumawa or mag-drawing, magpinta ng mukha ng tao. Natatakot ako mag-drawing ng tao, mukha ng tao, or hayop. Baka kasi mapalaki ko yung ilong, mapalaki ko yung paa na hindi tugma sa katawan niya or sa ulo niya. Ganon yung pumapasok sa isipan ko. Kahit nga sa pagkukulay, hindi ako komportable. Baka magkamali ako. Baka hindi swakto yung kulay na ilalagay ko doon sa drawing ko. Pero nang minsang mapasyal ako sa isang hotel gallery, Ponzi Suites ng Davao City, doon ko nakita ang iba't ibang klase ng paintings. Buong walls ng hotel, paintings. Mapasiling, dingding, bubong, ang nakikita mo paintings. Nagawa lahat ni Sir Kublai Milan. Wow. Doon ako nakakuha ng ideya na pwede pala, may mga paraan pala, may iba't ibang klase pala ng pagpipinta. Doon ko rin nakita at naramdaman na yung arts, lalo na pag mahilig ka, is isang expression. Yung ma-express mo, yung gusto mo, yung nararamdaman mo, yung hilig mo, hindi para maka-impress. May mga style or trip ng painting si Sir Kublai doon na talagang bilib na bilib ako. Yung parang talagang ang gulo-gulo. Pero talagang na-appreciate ko. Yung parang kuris-kuris lang talaga. Pinataka pagkagawa. Pero nakikita ko yung ganda niya. Na-appreciate ko yung artistry niya.